Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 441. Ang kanyang pagiging maasikaso. Ang pagkamuhi ni Hailey kay Anastasia ay nagpatuloy kahit ngayon, at ang una ay naniniwala na si Anastasia ang dapat sisihin sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang Pasko ay malapit na, at ang Burgua Jewelry Atelier ay naghahanda ng isang kaganapan para sa masayang panahon. Kinaumagahan, tinawagan ni Felicia si Anastasia. Hello, nakahiga pa rin si Anastasia sa kama, ayaw bumangon. Gaano kaganhawa ang kama sa taglamig? Bakit? Pagod ka na ba pagkatapos kagabi? Indecently biro ni Felicia. Natigilan si Anastasia. Anong iniisip mo, Felicia? Ano, mali ba ako? Nasa tabi mo ba si President Presgrave ngayon? Hindi pa tayo nakakarating, Felicia. Sagot ni Anastasia na nakabaon sa kanyang kumot. Sa kabilang dulo ng tawag, nagulat si Felicia sa narinig. Ay nako, araw-araw mo siyang kasama at nagawa mong maging cool hanggang ngayon. Well, I admire you for that, pang-aasar ni Felicia. Pagkatapos, dumiretso siya sa punto. May oras ka bang dumalo sa taunang pagdiriwang na pinlano ng Burgua Jewelry Atelier 2 linggo na ang nakakaraan? Oh, gusto kong pumunta. Interesado si Anastasia. Magaling. Tanungin si Pangulong Presgrave kung may oras din siyang dumalo. Hiniling sa akin ni Vice President Yang na kumpirmahin sa iyo. Sabi ni Felicia, si Larry Yang ang amo ng Atelier para sa mga tagalabas. Bihira siyang makita ni Anastasia. Ngunit alam niyang malaki ang papel niya sa tagumpay ng Atelier ngayon. Sige, tatanungin ko siya. Ito ay isang malaking pagdiriwang sa pagkakataong ito. Inimbitahan din namin ang aming spokesperson at singer. Sinong singer ang pupunta doon? Ang mas kilala ay sina Bobby Moore at Hendrix Orion. Tuwang-tuwa si Anastasia sa narinig niya at napabulalas siya ng may labis na pananabik. Gusto ko si Hendrix Orion. Maganda ang kanyang kalooban matapos tapusin ang tawag ni Felicia. Nitong Biyernes ang taunang selebrasyon, at gusto rin niyang magpatuloy sa pagtatrabaho kahit na 2 araw na lang bago ang bisperas ng Pasko. Ang disenyo ay ang kanyang panghabang buhay na libangan, ito ay hindi lamang ang kanyang trabaho, ngunit ang kanyang pangarap din. Inaasahan niya na balang araw ang kanyang mga disenyo ay magiging isang kayamanan na hinahangaan ng marami, tulad ng isang artist na nais para sa pinaka-nakakasilaw na yugto. Iyon ay magbibigay kay Anastasia ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng tagumpay. Pagkatapos bumangon mula sa kama, pumunta siya sa silid ni Jared, at nalaman niyang wala siya roon. Sa puntong iyon, nahihiya siyang malaman na siya ay naging mas tamad pa kaysa sa sarili niyang anak. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina at nakita ang isang bahagi ng almusal na pinananatiling mainit. Nang matapos ito, pumunta siya sa hardin at narinig ang tawa ni Jared mula sa damuhan. Naglalakad sa direksyon ng tunog, napansin niyang sinisipa niya ang bola kasama si Elliot, na nakasuot ng kulay abong sports suit. Si Elliot lang ang kayang maging ganito kagwapo kahit naka-sports suit. At ang kanyang figure ay talagang napakahusay. Nakita siya ni Jared na paparating at agad na ipinakita ang kanyang kakayahan sa pagsipa. Siya ay ngumiti ng buong pagmamahal sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng papuri, at binigyan siya ng isang thumbs up. Lumingon si Elliot at tumingin din sa kanya. Ang kanyang itim na buhok ay nasa isang magulo na estado mula sa hangin, ngunit ito ay nagpakita sa kanya na mas bata. Nagdadalawang isip siya kung titingin siya o si Jared, pero halatang hindi kasing eye-catching ni Elliot si Jared noon. Naawa siya sa anak, sinisipa niya ang bola ng husto para makita niya ito, ngunit nagambala siya ng ibang lalaki. Si Jared, na basang-basa sa pawis, sa wakas ay tumakbo sa kanya at niyakap siya. Mommy, matalino ba ako? Oo, ito ay kahanga-hanga. Binigyan siya nito ng isang halik sa pisngi. Naglakad din si Elliot papunta sa kanila, may hawak na tuwalya sa kamay. Pagkatapos ay pinag-isipan niyang pinalitan ang nasa likod ni Jared. Ang gayong pagkaasikaso ay nagpakilos sa puso ni Anastasia, ngunit nakaramdam siya ng hiya kasabay ng siya, bilang ina ni Jared, ay hindi gaanong matulungin kay Jared. Si Jared ay tulad ng biological na anak ni Elliot, ang bawat galaw ng bata ay nakaapekto kay Elliot. Dahil inalagaan niya si Jared,
Lagi niyang iniisip kung paano mas mabuting pakitunguhan si Jared. Pagkatapos magpalit ng tuwalya, tumakbo ulit si Jared palabas sa damuhan, samantalang si Elliot ay umupo lang sa tabi ni Anastasia. Sa pag-alala sa taunang pagdiriwang, tinanong niya, ito ang taunang pagdiriwang ng Burgwa Jewelry Atelier ngayong Biyernes. Libre ka bang dumalo? Nang marinig iyon, umiling siya. Si Larry ay nagpaalam sa akin tungkol dito, ngunit wala akong oras para dito. Kabanata 442. Ama at anak, nakikita ko. Tumanggo siya. Kung gayon ay pupunta ako sa aking sarili. Ibinaling ni Elliot ang kanyang ulo para tingnan si Jared, ngunit nang marinig ang kanyang mga salita, agad itong lumingon at muling tumingin sa kanya. Pupunta ka, sabi ni Felicia, magkakaroon ng magagandang performances. Interesado ako. Sa puntong iyon, inaabangan na ni Anastasia na makita ang kanyang paboritong mga awit. Nagbago ang isip ni Elliot at sinabi sa malalim na tono, okay. I'll ask Ray to allocate some of my time then. Nagulat si Anastasia. Hindi naman kailangan iyon. Mas mahalaga ang trabaho mo. Hindi kailanman magiging mas mahalaga ang trabaho kaysa sa aking kasintahan, casual niyang sagot. Noong una ay tumanggi siyang dumalo sa taunang selebrasyon dahil hindi mahalaga sa kanya ang atelier noong una. Jewelry brand lang iyon na binili niya para masaya. Sa katunayan, nakuha ito ni Elliot para mapalapit kay Anastasia. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng mainit na pakiramdam. Mas lalong uminit ngayon ang malamig na hangin sa paligid niya. Pursing her lips, she smiled and said, "But I'm not planning to bring Jared along. Masyadong maraming tao ang pupunta doon. Iyan ay mahusay. If you don't mind, balak kong ipadala si Jared sa bahay ni Lola." Naiinis siyang makita siya. Tumingin si Elliot sa kanya, na tumanggaw naman si Anastasia bilang pagsang-ayon. Papuntahin mo siya doon. Hindi niya ito pinansin. Umaasa lang siya na hindi masyadong malikot si Jared at magdudulot ng gulo kay Harriet. Nang banggitin nila iyon kay Jared, masaya siyang pumayag at nagtanong, "Mommy, makikipag-date ka ba kay Mr. Presgrave?" "Hindi. We're just attending a work event," paliwanag niya. Gayunpaman, hindi sumama si Elliot sa kanya. "Tama ka, Jared. Magde-date tayo. Enjoy your date then. Magiging mabuti ako." Umaasa si Jared na makakasama sila ng higit sa iba. Nang makita silang dalawa, natahimik si Anastasia. Bata pa si Jared, ngunit abala siya sa mga isyu ng pang-adulto. May 2 araw pa hanggang Biyernes. Kinaumagahan, nakatanggap si Anastasia ng tawag mula kay Francis na nagpapalam sa kanya na magkakaroon ng year-end na inventory meeting sa hapon at iniimbitahan siyang dumalo. Bagaman napakaaga pa para sa kanya na kunin ang negosyo ni Francis, sinisikap niya ang kanyang makakaya upang maging isang kwalipikadong kahalili. "Pupunta ako sa kumpanya ng aking ama, kaya ipaubaya ko si Jared sa iyo," sabi niya kay Elliot. Kagigising lang ni Elliot at magulo pa rin ang buhok. Ngunit hindi nagtagal, bumaba si Jared na may parehong hairstyle. Hindi napigilan ni Anastasia ang pagtawa nang makita iyon. Sa katunayan, ang buhok sa taglamig ay hindi mapigil. "Anong tinatawa-tawa mo?" tanong ni Elliot sabay abot sa kanya ng isang tasa ng gatas. "Pareho kayong magkamukha ni Jared minsan," sagot niya. Nang marinig iyon, lumingon si Elliot kay Jared at ngumiti. "Ito ang kapalaran natin bilang mag-ama." Walang ideya si Anastasia kung ano ang isasagot doon. Si Jared, sa kabilang banda, ay yamakap sa mga binti ni Elliot at nagtanong, "Mr. Presgrave, kailan kaya ako magkakaroon ng kahabaan ng mga paa mo?" Nagkaroon na siya ng hitsura ni Elliot at ngayon, gusto na rin niyang magkaroon ng mahabang binti ni Elliot. Pagkatapos ay inilagay ni Elliot ang isang tasa ng gatas sa harap niya at sumagot, "Mahahaba ang mga paa mo kung kakain ka pa at uminom ng mas maraming gatas." Agad iyon nagudyok kay Jared na kumuha ng gatas at sinabing, "Okay. Tatapusin ko ito. Jared, kailangan kong pumunta sa kumpanya ng lolo mo mamaya. Manatili sa bahay at makinig kay Mr. Presgrave, pwede ba?" "Oo naman. Kaya kung makipaglaro kay Mr. Presgrave kung ganoon." "Huwag. Siya ngayon ay nagtatrabaho mula sa bahay at may maraming trabaho na dapat tapusin. Huwag mo siyang pakialaman," banggit ni Anastasia. Sa katunayan, pinili ni Elliot na magtrabaho mula sa bahay dahil nasa bahay sila. Gayunpaman, pinayuhan ni Elliot si Jared,
Huwag kang mag-alala. Makikipaglaro ako sa iyo. Nang marinig niya iyon, proud na itinaas ni Jared ang kanyang kilay kay Anastasia. Kamukhang kamukha ng bata si Elliot habang ginagawa ito, iniwan siyang tulala. Hindi niya pinaandar ang kanyang sasakyan dito at dahil dito, hindi siya makalabas. Hindi rin praktikal para sa isang tao na kunin siya. Sa huli, maaari lamang humiram ng kotse si Anastasia kay Elliot. Wala ka bang ibang sasakyan na hindi gaanong kapansin-pansin? Nakatayo sa basement garage, nagulat siya sa hanay ng mga sports car sa harap niya. Ang lahat ng mga kotse ay alinman sa malamig, madilim, o ligaw na kulay, na ginagawang ganap na hindi angkop para sa kanya na magmaneho. Kabanata 443. Gray na sports car. Bagay sa'yo yan. Itinuro ni Elliot ang isang kulay abong Ferrari. Hindi choosy si Anastasia, kaya sumakay siya kaagad sa driver's seat at inayos ang upuan. Hindi napigilan ni Elliot na humanga sa kanya sa labas ng bintana sandali bago siya umalis. Sabay walkout ni Francis sa Tillman residence. Nagkataon namang bumalik si Erica mula sa almusal kasama si Hailey at nang makita niya si Francis, nagtanong siya, "Saan ka pupunta, tatay?" "Siyempre magtatrabaho ako. May year-end inventory meeting ngayon." Nang matapos niya ang kanyang mga salita, nilapitan sila ni Naomi at sinabi, "Sumama ka sa iyong ama, Erica. Napakahalaga ng mga pulong ng inventaryo sa pagtatapos ng taon, kaya sumali dito at matuto mula sa iyong ama." Dahil doon, walang ibang pagpipilian si Erica kundi ang sabihin, "Sasama ako sa iyo, tatay. Hindi mo kailangan. Magpahinga ka ng mabuti sa bahay. Papa, pabayaan mo na ako. Pwede ka na munang umalis at mag-isa akong magda-drive doon." Tumingin siya kay Hailey at nagtanong, "Hailey, gusto mo bang bisitahin ang kumpanya ng tatay ko?" "Oo naman. Sabay na tayo." Naisip ni Hailey na dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, maaari na rin niyang tingnan ang kumpanya ni Francis. Sumunod si Erica kay Francis pagkaalis niya, kasama niya si Hailey. Itinuring ni Erica si Hailey na parang isang miyembro ng pamilya at nakipag-usap sa kanya tungkol sa lahat sa buong paglalakbay. Gusto ng tatay ko na iwan ang kumpanya kay Jared, ang illegitimate na anak ni Anastasia. Mas mabuting managinip siya. Hanggat nandyan kami ni Mama, hinding-hindi namin hahayaang mangyari iyon. Oo naman. Anong mga karapatan niya para kunin ang sa iyo para sa kanyang anak? Huwag mong hayaang gawin niya iyon, Erica. Hinikayat ni Hailey si Erica na ipaglaban din ang kanyang bahagi sa ari-arian ni Francis. Sigurado yan. Kakatapos pa lang niya sa kanyang pangungusap, mas malakas na tinapakan ni Erica ang accelerator. Nang malapit na sila sa kumpanya ni Francis, isang kulay abong sports car ang lumabas mula sa kabilang junction. Sa ilalim ng araw ng taglamig, ang pintura sa sports car ay kumikinang ng maliwanag. Ito ay lumitaw na napaka-eleganteng at maluho, na may namumunong presensya. Ay nako, sino ang magdadrive ng ganoong sasakyan sa kalsada? Siya ay dapat na isang mayamang young master. Napabuntong hininga si Erica. Napakasarap na makatagpo ng isang tulad nito. Napatingin din si Hailey sa sasakyan, iniisip na para makabalik sa dati niyang maluho na pamumuhay, magagamit niya ang magandang mukha niya para akitin ang ilang mayayamang lalaki. At kasama doon ang lalaking naka-gray na sports car na nasa harapan nila ngayon. Ang sports car ay halatang sikat na estilo sa mga lalaki, kaya pareho nilang ipinagpalagay na lalaki ang driver. Nag-drive lang siya papunta sa kumpanya ng tatay ko. Baka kliyente siya ng tatay ko. Hindi napigilan ni Erica na matuwa dito. Si Hailey naman ay nagsimula ng mag-ayos ng buhok. Matikas ang suot niya sa mga damit na hiniram kay Erica ngayon at napakaganda ng itsura niya kahit ngayon lang. Kaya naman, iniisip niya kung maaakit sa kanya ang lalaking galing sa sports car. Huminto ang sports car at huminto ang makina nito. Habang naghihintay sila ng isang kaakit-akit na batang prinsipe na bababa sa kotse, nakita nilang bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Anastasia. Samantala, hindi napansin ni Anastasia ang sasakyan ni Erica. Matapos maglakad palayo ng ilang hakbang, tumalikod siya at pinindot ang lock button sa mga susi. Pagkatapos ay kumislap ang mga ilaw ng sports car, nakahawig ng isang eleganteng nakayukong cheetah. Nagpalitan ng selos sina Erica at Hailey doon. Si Anastasia yan. Paano siya nakakuha ng napakagarang kotse?
Malapit nang sumabog ang galit, inggit at selos sa puso ni Erica. Si Hailey, sa kabilang banda, ay alam na si Anastasia ay mahalaga ngayon ni Elliot. Siyempre kaya niyang makuha ang kahit anong gusto niya. Malugod na bibilhan siya ni Elliot ng isang buong shopping mall kung gugustuhin ni Anastasia. Matapos ay parada ni Erica ang kanyang sasakyan, napansin niyang naka-spacing out pa rin si Hailey. Bumaba na tayo, Hailey. Sa katunayan, iyon ang iniisip ni Hailey, kung dapat ba siyang bumaba at harapin si Anastasia. Ngunit muli, wala siyang dapat ikatakot. Kaya kinuha niya ang bag niya at bumaba ng sasakyan. Samantala, nabangga ni Anastasia si Alex pagdating niya sa opisina ni Francis. Nang makita siya nito, may bahid ng excitement ang sumilay sa kanyang mga mata at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Siya naman ang babaeng hindi niya makakalimutan. Kahit na hindi niya ito makakasama, hindi niya maiwasang maakit sa kanya sa tuwing lilito ito. Kabanata 444. Ang asong kumakagat sa may-ari nito. Hoy, Anastasia, ayan ka na. Ang pulong ay sa conference room no. 3. Sige, salamat. Nakangiting tumanggo si Anastasia at pumasok sa opisina ni Francis pagkatapos noon. Nang makitang nandito siya, kinuha ni Francis ang mga dokumento at tumayo. Tara na. Saktong paglabas nilang dalawa ng opisina ay sumulpat sina Erica at Hailey. Nang makita ni Anastasia si Hailey, nanlabo ang kanyang tingin. Bakit siya nandito? Dad, gusto ko ding dumalo sa meeting. Galit na nagpatuloy si Erica. Bakit mo siya ipinaalam ngunit hindi ako? Gayunpaman, hindi sinasadya ni Francis na sumama si Erica, kaya napamura siya, huwag kang gumawa ng eksena rito, Erica. Dalhin ang iyong kaibigan upang magpahinga sa ibang lugar. Dad, umalis ka muna sa meeting. I'll be there in a short while, sabi ni Anastasia. Kailangang mag-ublega si Francis dahil nalalapit na ang oras ng pagpupulong. Halika na dali. Pagmamadali nito sa kanya bago naglakad papunta sa conference room. Pagkaalis ni Francis, malamig na tinitigan ni Anastasia si Hailey at nagtanong, bakit ka kasama ng tatay ko? Dinala ako dito ni Erica, sagot ni Hailey, nakataas ang kilay. Tama iyan, dinala ko siya dito. Hindi ko ba pwedeng dalhin ang kaibigan ko dito ngayon? Agresibong tanong ni Erica. Bilang kapatid sa ama ni Erica, sinubukan ni Anastasia na balon si Erica, huwag kang makisama sa ganoong tao sa hinaharap. Sa tingin mo ba mas magaling ka sa akin, Anastasia? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang sabihin iyon? Ang mga salita ni Anastasia ay ikinagalit ni Hailey. Nasa ganoong kaawa-awang kalagayan siya ngayon dahil sa babaeng ito. Isang malamig na titig lang ang itinugon ni Anastasia. Sa pinakakaunti, hindi katulad mo, isang aso na kumagat sa may-ari nito, mayroon akong konsensya. Naintindihan naman ni Hailey ang ipinapahiwatig niya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, sumagot siya, wala kang karapatang hiyain ako, Anastasia. May mga kalokohang ginawa lang ako. Mabait si Elliot para hindi ka ipadala sa kulungan. Kung hindi, base sa ginawa mo, halos tiyak na makukulong ka ng hindi bababa sa 10 taon, mataimtim na pahayag ni Anastasia. Maging siya, bilang isang tagalabas, ay nagalit sa ginawa ni Hailey, pati na si Elliot. Samantala, hindi naintindihan ni Erica na nakatayo sa kanilang tabi ang kanilang usapan. Ngunit namutla ang mukha ni Hailey. Tigilan mo na ang pagpapanggap na mabait, Anastasia. Hindi ka rin patas kay Erica dahil gusto mong kunin ang kumpanya ng iyong ama bilang iyong sarili. Sinimula ni Hailey na magudyok ng salungatan sa pagitan nina Erica at Anastasia, na nagbabalak na kalagkarin si Erica sa larangan ng digmaan. Naramdaman ni Erica na tama rin ang sinabi ni Hailey, kaya agad niyang tinitigan si Anastasia at sinabing, tama. Bakit si Dad lang ang nagpaalam sa iyo tungkol sa meeting at hindi ako? Ikaw ang humiling sa kanya na gawin iyon, tama ba? Hindi maiwasan ni Anastasia na mag-alala tungkol sa walang muwang at mapanlinlang na personalidad ni Erica, dahil alam niya kung gaano kahusay pinagsasamantalahan ni Hailey ang gayong mga tao. Hindi ko ginawa iyon. Nang matapos ni Anastasia ang kanyang mga salita, naglakad siya kaagad papunta sa conference room, nang hindi man lang tinitigan si Hailey ng pangalawang tingin. Nakatitig sa umaatres na figure, lumingon si Erica at tumingin kay Hailey.
Bakit niya sinabi na kailangan mong makulong? Wala lang. Hindi naman sinasadya ni Hailey na ipaliwanag ito kay Erica. Naiintindihan ko na ang iyong mga alalahanin ngayon, Erica. Mukhang gusto nga ng tatay mo na siya ang pumalit sa kumpanya. Nandoon ang lounge, Hailey. Pwede mo naman akong hintayin doon. Titingnan ko ang sitwasyon sa conference room ngayon. Oo naman. Tumanggaw si Hailey habang pinagmamasdan si Erica na papaalis na papuntang conference room. Hindi naman siya nagmamadali, kaya naglibot-libot siya sa kumpanya. Habang nakatayo siya sa tabi ng mga guardrail, binabasa ang advertisement brochure sa dingding, biglang ipinatong sa balikat niya ang kamay ng isang lalaki. Bakit wala ka pa sa conference room, Anastasia? Dahil sa gulat ay lumingon siya na ikinagulat din ng lalaki sa likod niya. Nagulat din si Alex nang makita ang babaeng ito na kamukha ni Anastasia. Pagkatapos, napagtanto niyang maling tao ang nakuha niya. I'm sorry. I mistook you for someone else, paghingi niya ng tawad habang nakatitig kay Hailey. Kamukha nga niya si Anastasia, kahit nakulang siya sa kakisigan ni Anastasia kapag pinagmamasdan ng mabuti. Nakilala naman ni Hailey si Alex bilang finance manager na binanggit ni Erica, and she found him quite attractive. Kabanata 445. Pagseselos. Hi, ako si Hailey Seymour, kaibigan ni Erica, sabi niya. Kaibigan ni Erica, sabi mo. Hello, I'm Alex Hunter, and I work as the finance manager here at Tillman Constructions, sagot ni Alex na nakatutok pa rin ang mga mata sa mukha niya. Kamukhang kamukha niya si Anastasia. Nung una, halos napagkamalan niyang si Anastasia. Ito ay marahil dahil sa ang katunayan na siya ay nahulog sa pag-ibig sa Anastasia sa unang tingin, na nagresulta sa kanyang pagkakaroon ng magandang impresyon kay Hailey, na ngayon ay kahawig ni Anastasia, nang makilala niya ito. Nang maramdaman ni Hailey ang kanyang paghanga sa mga mata, may kung anong pumasok sa kanyang isipan. Kaya naman, na may nakalulugod ng ngiti, tinanong niya, Mr. Hunter, pwede ko bang makuha ang phone number mo? Sa paraang ito, mas magiging madali para sa akin na magtanong ng mga tanong na may kaugnayan sa pananalapi sa hinaharap. Noong una, natigilan si Alex sa hiling ngunit nang maramdaman niya ang enthusiasm ni Hailey sa kanya, natuwa siya at agad niyang kinuha ang kanyang cellphone para makipagpalitan ng mga numero sa kanya. Kailangan kong dumalo sa isang pulong ngayon. Maaari kang pumunta sa akin anumang oras kung mayroon kang anumang mga katanungan, Miss Seymour. Pagkasabi nun ay umalis na si Alex na may maamong ngiti. Ang sulok ng bibig ni Hailey ay naging isang nakakatakot na ngiti habang pinagmamasdan ang lalaki na umalis. Siya ang kanang kamay ni Francis. Anastasia, ang alitan sa pagitan natin ay hindi magtatapos sa buhay na ito, mamatay ka, o mamatay ako. Nang itulak ni Alex ang pinto at pumasok sa conference room, napansin niyang nakaupo si Anastasia sa tabi ni Francis. Nakayuko ang ulo niya habang binabasa ang mga dokumento. Sa kabila ng nasa harapan niya, mayroon siyang hindi malapitan na kapaligiran. Alex, nandito ka. Sinenyasan siya ni Erica. Gayunpaman, tumugon siya, Erica, kailangan kong pangunahan ang pulong. Dito ako uupo. Pagkasabi nun ay umupo siya sa tabi ni Anastasia. Walang na-assign na upuan si Erica, kaya sa likod lang siya makakaupo. Nakaramdam si Erica nang hindi kasiya siya at magkasalungat na emosyon sa kanyang puso habang nasasaksihan niya ito dahil masasabi niyang naghahanap lang ng pagkakataon si Alex na mapalapit kay Anastasia. Nakaramdam siya ng paninibugho, sinulyapan niya ang direksyon ni Anastasia. Sa buong nakaraang buwan ng pakikipag-date kay Alex, hindi niya namamalayang na-in-love siya sa kanya. Maliban sa hindi sapat na mayaman, pinakitunguhan niya ito ng maayos sa lahat ng paraan, na pinaparamdam sa kanya na layaw at nagpapakasasa. At nagdagdag iyon ng isa pang singil kay Anastasia, ang pang-akit sa lalaki ni Erica. Higit pa rito, pinalabas ni Anastasia ang aura ng isang gumagawa ng desisyon. Sa kasalukuyan, nakaupo siya sa tabi ng kanyang ama na nakasuot ng suit habang mukhang magiging babaeng presidente ng Tillman Constructions. Ang lahat ng mga realisasyong ito ay nagpatindi ng selos ni Erica sa kanya. Sa silid pahingahan, si Hailey ay naiinip hanggang sa mamatay, ngunit ang figure ni Alex ay patuloy na lumilipat sa kanyang isip. Kung hindi siya bumagsak sa antas na ito, hinding-hindi niya maaaliw ang isang lalaki sa kanyang katayuan. Gayunpaman,
Hindi na niya kayang maging maislan pa. Gusto lang niyang samantalahin ang kanyang kasalukuyang mukha sa abot ng kanyang makakaya. Naaawa man si Hailey kay Erica, alam din niyang sinasamantala ni Erica si Alex. Kaya, maaaring gamitin ni Hailey ang parehong paraan upang akitin siya at dahil doon, magkakaroon siya ng karagdagang kamay kapag nakikitungo kay Anastasia sa hinaharap. Habang nakaupo si Francis sa main seat, nasa gilid si Anastasia para pumirma ng ilang internal company documents para sa kanya. Naakit ang mga mata ni Alex sa maayos na pag-sign ni Anastasia, na ikinainggit niya kay Elliot. Bakit kaya niyang makuha siya? Kung wala si Elliot, walang alinlang ang hahabulin niya si Anastasia ng buong puso. Gayunpaman, sa isang lalaking tulad ni Elliot sa larawan, si Alex ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ipinagpalagay ni Erica na narito siya para sa isang komperensya, ngunit hindi siya handa para sa pagpapahirap sa panonood sa pagharap ni Anastasia sa mga dokumento sa tabi ng kanyang ama at paminsan-minsang tinitingnan ni Alex si Anastasia. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magsalita si Erica, at wala siyang magawa. Parang tanga lang. Sa huli, hindi na nakayanan ni Erica at sa gayon, nakahanap siya ng pagkakataong makawala. Then, she went to get Hailey before they left together. You should stay, payo ni Hailey kay Erica. Ano ang punto? Para makita kung paano natutong pamahalaan ni Anastasia ang kumpanya ng aking ama. Not to mention her seductive appearance. Wala na siyang ibang alam kundi kung paano manligaw sa isang lalaki. Maging si Alex ay ilang beses ding sumilip sa kanya. Angal ni Erica. Talaga, nandoon din ang boyfriend mo. Tapos, wala talagang sense si Anastasia, sabi ni Hailey habang sumilay sa kanyang mga mata ang mapang-asar na ekspresyon. Naisip ni Hailey ang paraan ng pagtingin ni Alex sa kanya. Kahit na alam niya na ang titig ay dahil hindi niya makuha si Anastasia at ito ang dahilan kung bakit bahagyang interesado siya sa kanya, wala siyang pakialam. Kabanata 446. Walang talento sa pagluluto, damn her. Anastasia lang ang nakikita ng tatay ko at hindi ako. Hailey, mamili tayo at manood ng sine. Sabi ni Erica. Okay, susundin ko kung ano man ang plano mo, sagot ni Hailey. Sa kaibuturan, iniisip niya, marami akong oras sa mga araw na ito. Habang nagrereklamo si Erica tungkol sa kapabayaan ng kanyang ama, ang tanging naiisip niya ay ang magsaya. Nang matapos ang komperensya, inimbitahan ni Francis ang lahat na mananghalian at natural, hindi sasalungat si Anastasia sa desisyon ng kanyang ama. Nagring ang cellphone ni Anastasia bandang 11:00 ng umaga. Sinagot niya ang tawag nang masulyapan niya ang screen ng telepono. Hello, sagot niya sa masayang tono, at pumulupot ang mapupulang labi. Hindi ka ba uuwi ng tanghalian? Tanong ni Elliot sa kabilang dulo ng telepono. Hindi. I'll be having lunch with my dad and coworkers, sagot ni Anastasia. Nandyan din ba si Alex? Medyo naiinis na tanong niya. Lagi bang nagdududa si Pangulong Presgrave sa kanyang sarili? Naniniwala ka bang may nararamdaman ako sa ibang lalaki? Sagot niya sa nakakaaliw na tono. Bawal makipag-usap sa kanya, pabayaan ang pisikal na pakikipag-ugnay, labis na utos ni Elliot. Okay, I'll try my best. Tumawa si Anastasia. Sa sandaling dumating sa telepono ang galit na pagbuntong hininga ni Elliot, agad na naging seryoso si Anastasia. Sige, gagawin ko ang sinabi mo, okay. Pang-aaliw niya. Okay, may tiwala ako sa'yo. Nakaramdam ng kawalan ng kakayahan si Elliot at bamulong siya sa sarili, ano pa ba ang magagawa ko maliban sa pagkatiwalaan siya? Alagaan mo ako, Jared. Uuwi ako para magluto ng hapunan ngayong gabi, she remarked. Pwede mo namang ipaubaya sa akin si Jared. Don't worry, paniniguro niya. Nakakagaan talaga ng loob na inaalagaan niya si Jared, kaya napahadjejek siya. Okay, sasamahan ko ang tatay ko sa tanghalian. Si Alex, na nasa hindi kalayuan, ay nakatingin sa nakangiting mukha ni Anastasia. Sa kaibuturan niya, alam niyang si Elliot lang ang lalaking nakapagpapangiti sa kanya ng ganito kaliwanag at kaakit-akit. Pagdating nila sa ibaba, sumakay si Anastasia sa kotse ng kanyang ama at umalis. Nang madaanan nila ang sports car sa parking lot, hindi maiwasan ni Francis na sumulyap dito ng ilang beses. Katulad nito, bilang isang geek ng kotse, tinitingnan din ni Alex ang sports car, dahil alam niyang ito ang kotseng minamaneho ni Anastasia ngayon.
Samantala, sa Presgrave Residence, naghihintay si Jared na maging handa ang tanghalian habang pinapanood niya si Elliot na nagtatrabaho sa kusina. Alam ni Elliot ang iilang ulam na nagustuhan ni Jared, kaya ayon, naka-apron siya at natutong magluto ng mga ulam sa pamamagitan ng panonood at pagsunod sa sunod-sunod na mga tagubilin sa iPad. Gayunpaman, kahit na siya ay isang malaking shot sa mundo ng negosyo, siya ay hindi isang henyo pagdating sa pagluluto. Nang matapos ni Elliot ang pagluluto ng chicken casserole, napagtanto niya na may patong ng itim na paste sa ilalim, kaya hindi ito nakakain. Hindi sumuko, sinubukan niyang magprito ng ilang carrots, na paborito ni Jared, ngunit hindi rin tama ang lasa ng ginisang carrot. Sa huli, pagkatapos ng mahabang panahon na abala ni Young Master Elliot sa pagluluto sa kusina, nakagawa siya ng conclusion, naggugol siya ng kalahating oras at nagluto ng walang bayad. Noong una, sobrang confident niya sa pag-aalaga kay Jared pero ngayon, nataman ng husto ang self-confidence niya. Habang inalis niya ang kanyang apron, napansin ni Elliot na 12:10 PM na. Sa pangkalahatan, si Jared ay kakain na ng kanyang tanghalian sa ngayon. "Let's go, Jared. Ihahatid kita sa isang masarap na tanghalian," sabi niya. Bagamat maaaring walang talento sa pagluluto si Elliot, mayroon siyang ibang superpower, pera. Talaga, iyan ay hindi ka panipaniwala. Pero di ba nagluto ka lang Mr. Presgrave? Inosenteng tanong ni Jared. Sa huli, pinili ni Elliot na sumama sa katotohanan. Ahem, hindi ganoon kasarap at hindi tayo kumakain nito. Magaling ka pa rin, Mr. Presgrave. Nakita ni Jared ang pagsusumikap ng lalaki sa pagputol at paghuhugas ng mga sangkap kanina. Pinaghirapan niya ito, kahit na hindi maganda ang naging resulta. Nang marinig ni Elliot ang papuri ni Jared, agad na gumaling ang kanyang bigong puso. Yumuko siya kay Jared at same time na sinabi, "Salamat." Pagkatapos noon, hindi napigilan ni Elliot na haplasan ang pisngi ni Jared at halikan ito, dahil sobrang cute ng bata. Karaniwan, hindi niya hahalikan si Jared sa harap ni Anastasia dahil sa takot na masaktan siya. Ngayong wala siya rito, gayunpaman, maaari niyang halikan si Jared ng ilang ulit. Sa sandaling ito, ipinulupot ni Jared ang kanyang mga braso sa leeg ni Elliot at hinalikan siya pabalik sa pisngi ng ilang beses. "Mr. Presgrave, pagkatapos ni Mr. Nigel, isa ka sa ilang mabubuting lalaki na nakilala ko." Humihingal si Elliot, napuno ng mainit na sensasyon ang kanyang puso habang hawak niya ang mga kamay ni Jared at lumabas. Pagkatapos ng tanghalian ni Anastasia, sinundan niya ang kotse ni Francis pabalik sa parking lot ng kumpanya. "Dad, aalis na po ako," deklare niya pagkababa niya ng kotse niya. Kabanata 447. Natulog sa kanyang kama. "Anastasia, uuwi ka ba para sa hapunan sa bisperas ng Pasko?" Tanong ni Francis bago siya umalis. Nakatingin sa mga mata ng kanyang ama na puno ng pag-asa, nag-isip sandali si Anastasia at sinabing, "Oo naman. Iuuwi ko si Jared sa bisperas ng Pasko." Nang marinig iyon, napangiti si Francis. "Magaling. I will ask Naomi to prepare more food, especially some of Jared's favorites," nasa sabik niyang sabi. Naunawaan ni Anastasia na nais lamang ng kanyang ama na maging maayos ang pamilya, ngunit ang ilang mga bagay ay hindi mababago, tulad ng walang paraan upang maalis ang sama ng loob ni Naomi at Erica sa kanya. Habang nagmamaneho si Anastasia palabas ng parking lot sakay ng kanyang sports car, naabutan niya ang kotse ni Alex. Huminto siya at ibinaba ang bintana para kumaway sa kanya. Out of courtesy, ganti niyang ibinaba ang bintana. Samantala, ang puso ni Alex ay lubos na banihag sa kanya. Nakasuot ng kanyang suit at nagmamaneho ng kulay abong sports car, si Anastasia ay mukhang napakaganda at eleganteng. "Anastasia, dahan-dahan ka sa pagmamaneho," sabi ni Alex. "Gagawin ko. Salamat." Pagkasabi niyon ay tinapakan niya ang accelerator at umalis. Nagmaneho si Anastasia pauwi nang hindi humihinto. Nang mapansin niyang 2 PM na, naisip niya kung ano ang ginagawa ni na Elliot at Jared pagkatapos ng tanghalian. Nang makarating siya, automatikong na-verify ng gate system ang sports car ni Elliot at pinayagan siyang makapasok. Matapos niyang ipasok ang password at pumasok sa bulwagan, naramdaman niya ang kawalan ni na Elliot at Jared. Gayunpaman,
Nang si Anastasia ay paakyat na sa itaas, may nakita siyang nasusunog na amoy na nagmumula sa kusina. Dahil sa gulat ay agad niyang ibinaba ang kanyang bag at nagtungo sa kusina. Gayunpaman, ang kusina ay malinis at maayos, na may ilang mga gulay sa counter. Pagkatapos ay napansin niya ang nasusunog na amoy ay nagmumula sa isang kaldero. Out of curiosity, sinilip niya ito at pareho siyang naaliw at kinikilig. Tila, nabigo si Elliot sa pagluluto ng tanghalian para sa kanyang anak. Inihatid ba niya si Jared para kumain? Kaya, hinubad ni Anastasia ang kanyang coat at nagsimulang maglinis ng kusina. Sa tuwing may inaayos siya, nai-imagine niya si Elliot na nagtatrabaho ng husto sa kusina. Bilang pampered young master, malamang na mahirap para sa kanya na matutong magluto. Pagkatapos niyang maglinis ng kusina, umupo siya sa bulwagan at sinimulang basahin ang mga dokumentong dinala niya pabalik mula sa kumpanya. Talagang mahirap para sa kanya ang pamamahala sa isang construction company, ngunit hindi siya umatras. She went through those documents and before long, it was already a little after 3 p.m. Nagsimula siyang makaramdam ng antok at halos hindi niya maidilat ang kanyang mga mata. Maya-maya, humiga siya sa sofa at nakatulog. Di nagtagal, umuwi sina Elliot at Jared mula sa tanghalian at inakay niya si Jared sa bulwagan. Pagpasok pa lang nila sa bulwagan, nakita ng matatalas niyang mata ang isang natutulog na Anastasia sa sopa. Nang makita iyon, pinatahimik niya si Jared, na nakatayo sa tabi niya. Samantala, nakuha ni Jared ang pahiwatig at sumunod, na natiling tahimik. Ito ay taglamig ngayon. Kahit nakakoat si Anastasia ay ramdam pa rin niya ang lamig. Gayunpaman, siya ay masyadong pagod upang lumipat. Kaya, sinenyasan ni Elliot si Jared, ipinaalam sa kanya na dadalhin niya ito sa itaas para matulog. Habang tinatakpan ng palad ang bibig ay tumanggo naman si Jared nang nakangiti. Pagkatapos, itinuro niya ang itaas, na nagpapahiwatig na magpapalipas siya ng oras sa playroom. Tumanggo si Elliot bilang tugon. Matapos umakyat si Jared, umupo si Elliot sa tabi ni Anastasia at dinama ang kanyang mga kamay. Malamig sa hawakan. Hindi ba siya natatakot na sipon? Nang mapansin niya ang dokumentong hawak pa rin niya sa mga kamay niya, naramdaman niyang kumulupot ang mga labi nito. Siya ay naglalagay ng maraming pagsisikap. Pagkatapos, kinuha niya ang dokumento mula sa kanyang kamay, yumuko at binuhat siya sa kanyang mga bisig. Ang mukha ni Anastasia ay natural na nakapatong sa kanyang dibdib. As if knowing that he was back, hindi na siya nagising at nanatiling mahimbing na natutulog. Habang buhat-buhat siya ni Elliot sa itaas, naisipan niyang ibalik siya sa kanyang silid. Gayunpaman, nagbago ang isip niya sa kalagitnaan at tumungo sa pangunahing kwarto. Natutulog sa malaking gray na kama ni Elliot, pumulupot si Anastasia sa komportableng posisyon at nagpatuloy sa pagtulog. Tila nahawa sa kanyang antok, si Elliot ay nagsimulang makaramdam din ng kaunting antok. Humiga siya sa tabi niya, nakasuporta ang mga braso sa mukha niya habang nakatitig sa kanya. Siya ay huminga ng pantay-pantay, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakakurba. Sa kabilang banda, si Anastasia ay mahimbing na natutulog at hindi niya alam na ang kanyang profile ay labis na hinahangaan ni Elliot. Dahan-daang naglakbay ang mga tingin nito sa kanyang kilay at ilong bago dumapa sa bahagyang nakangangan niyang mapupulang labi. Ang pink na labi niya ay naglabas ng isang uri ng nakamamatay na atraksyon sa kanya. Noong una, pinipigilan ni Elliot ang kanyang pagnanasa, ngunit dahil sa sobrang hirap magpigil, sumuko siya at yumuko, hinalikan siya sa kanyang mga labi. Gayunpaman, ang malambot na haplos ay nagdulot sa kanya ng higit pa. Kabanata 448. Gin-icing ng isang halik. Ang halik ni Elliot ang nagpagising kay Anastasia. Bahagyang pamipikit ang mga talukap niya at nanlaki ang mga mata sa sumunod na segundo. Napakalapit ng mukha nito sa mukha niya na tila anumang oras ay malapit na niyang dalhin ang mga bagay sa susunod na yugto. Nakangiti, hindi napigilan ni Anastasia na akusahan siya. Itinuturing mo ba ang iyong sarili na isang ginoo kung sinasamantala mo ang isang tao habang natutulog sila? Nang malapit na siyang gamulong-gulong at bumangon sa kama, mahigpit na hinawakan siya ng mahabang braso ni Elliot. Tumakas ka pagkatapos mong sabihin sa akin. Tanong niya. Sinamantala mo muna ako. Bakit hindi ko masabi sa'yo?
Ang kanyang malalaking matingkad na mata ay kumikinang, isang bastos na tingin sa kanila. Okay, kung talagang gusto mong makipagtalo kung sino ang dapat sisihin dito, ikaw iyon. Kasalanan mo kung gaano kakaakit-akit at nanligaw sa akin. Ang kakayahan ni Elliot na umiwas sa responsibilidad ay pinakamataas. Sa puntong iyon, natahimik si Anastasia. Hindi niya alam na maaari siyang maging itim sa puti sa ilang mga pangungusap. Sige, pero hindi ko kasalanan na tumingin ako sa ganito. Ang kasalanan ay hindi dapat ako nagtagal sa iyong bahay. I'll pack up my things with Jared and live in a while, pakli ni Anastasia. Siya ay walang tanga. Gaya ng inaasahan, may nakita siyang bakas ng gulat sa mga mata ni Elliot. Sa sumunod na segundo, hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kanya at nagutos, huwag kang pumunta. Lalong nadagdagan ang pagkamayabang sa mga mata ni Anastasia nang marinig niya ito. Kung gayon sino ang may kasalanan ngayon? Tanong niya. Nagkamali ako. Tapat niyang inamin. Bigla siyang naawa sa kanya. Sige, pinapatawad na kita at hindi kita papanagutan. Talaga. Pagkasabi noon ay mabilis na tinakpan ni Elliot ang mapupulang labi ng isang matagal at malalim na halik na naging dahilan upang hindi makatiis si Anastasia. Sa huli, nahulog siya ng malalim dito. Si Elliot ay isang lalaking may ganoong kakayahan. Bagamat siya ay nangingibabaw, kusang loob pa rin siyang naging biktima niya at nag-enjoy pa. Napasinghap silang dalawa dahil sa halik. Nanlalaki ang mga mata, inabot ni Anastasia at itinulak siya palayo habang sinabi niyang, tumigil ka na sa panggugulo. Alam kong gusto mo rin. Ang malalim na mga mata ni Elliot ay puno ng pagdurusa at pagpigil. Alam niyang wala siyang mate at agaw sa kanya. Nag-enjoy nga siya sa intimate time with him, pero sinamahan din ito ng trauma. Magluluto ako ngayong gabi. Kunin mo ito bilang pasasalamat sa iniluto mong pagkain para kay Jared noong hapon, pasasalamat ni Anastasia. Ito ay hindi matagumpay, sagot ni Elliot sa pagkabigo. Ayos lang. Ang katotohanan na nagsusumikap ka dito ay lubos na pinahahalagahan. Ngumiti si Anastasia at idinagdag, it's Jared's blessing. Matapos marinig iyon, ibinaba ni Elliot ang kanyang ulo at hinalikan siya sa pagitan ng mga kilay, saka ikiniskis ang dulo ng ilong nito sa kanya. Kailangan ba nating magpasalamat sa pagitan natin? Sabi niya. Habang ibinaling ni Anastasia ang kanyang mukha sa isang pagtatangkang iling ang kanyang ulo, ang mga labi ni Elliot ay bumagsak sa kanyang pisngi. Bilang ganti, mabilis niyang hinawakan ang mukha nito at hinalikan sa pisngi, na para bang inaaliw ang lalaking ito na nililimitahan lang ang paghalik sa kanya. Well, oras na para magluto ako ngayon, she remarked. Tumayo siya at umalis, at napabuntong hininga si Elliot habang nakahiga sa kama. Ang init at pagnanasang kumalat sa kanyang balingkinitan at matipunong katawan ay walang paraan para mailabas. Sa Tillman Residence, si Erica lang ang nagbabayad ng kanilang gastusin pagkatapos sinamahan ni Hailey si Erica na mamili. Dahil hindi mapagbigay na tao si Erica, naramdaman ni Hailey na medyo naiinis ang babae. Habang pauwi, lumingon si Erica at pansamantalang nagtanong, Hailey, I'm going to meet my boyfriend tonight. Gusto mo na bang umuwi ngayon? Ngumiti si Hailey at sumagot, sure. Ibaba mo na lang ako dito. Magta-taxi na lang ako mamaya. I'm sorry. Next time I'll treat you to dinner, paumanhin ni Erica. Mahigit 10,000 na ang ginastos niya at binayaran pa ang bag na pinili ni Hailey ngayon. Ayos lang. See you later. Sa ngayon, ayaw ni Hailey na mawala si Erica bilang kaibigan. Habang pinapanood niya ang pag-alis ng sasakyan ni Erica, kumislap ang mga mata ni Hailey sa panunuya. Kung alam ni Erica na nawala na ang lahat kay Hailey, hindi na sana ganoon katagal ang dating sa kanya. Ang pangungot siya sa kanyang mga mata ay naging masama, at kinuha ni Hailey ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Alex. Hello, Miss Seymour. Medyo nagulat si Alex nang matanggap niya ang tawag nito. I'm sorry, Mr. Hunter. Naistorbo ba kita? Inosenteng tanong niya. Ay, hindi naman. May mali ba? Sagot niya. Bagay ay, mayroon akong panayam bukas sa isang kumpanya at gusto kong humingi sa iyo ng ilang profesional na payo tungkol sa accounting. Paliwanag ni Hailey. Kabanata 449. Kinuha ng isda ang pain. Talaga, matutulungan kita dito. Gusto mo bang makausap sa phone? Tanong ni Alex. Libre ko.
Ikukuha kita ng kape habang nag-uusap tayo. Nagkusa si Hailey na yayain si Alex. Sige, nasaan ka, malapit na ako. Sumang-ayon naman si Alex nang hindi nagdalawang isip. Matapos ipadala ni Hailey ang kanyang lokasyon kay Alex, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may mapanoksong ekspresyon. Nakikita mo yon. Ang lalaki ni Erica ay madaling kumagat ng pain. Lahat salamat sa kasalukuyang mukha ko. Pagkatapos, umikot si Hailey at naglakad papunta sa shopping mall sa likod niya. Nakakita siya ng tindahan ng mga kosmetiko at umupo sa harap ng salamin, naglalagay ng makeup gamit ang trial set. Natutunan niya noon kung paano mag-makeup, kaya madaling gayahin ang isang makeup look na mala Anastasia. Nang matapos mag-makeup si Hailey ay tinignan niya ang sarili sa salamin. Ang kanyang mga mata ay kahawig ng isang mandaragit, at si Alex ang magiging biktima niya ngayong gabi. Samantala, tinawagan ni Erica si Alex nang pauwi na siya. Gusto niyang magpalipas ng gabi sa bahay nito, ngunit tumanggi ito, sinabing nag-o-overtime siya at hindi uuwi hanggang gabi. Nang marinig iyon, naniwala lang si Erica sa kanya. Ang hindi niya alam ay papunta na pala si Alex para makipagkita kay Hailey. Makalipas ang kalahating oras, nakita ni Hailey, na kanina pa naghihintay sa kafe, si Alex na naglalakad papasok sa pintuan. Siya ay humigit kumulang 1.8 metro ang taas at nakasuot ng itim na down jacket. Kahit na hindi siya kasing ganda ni Elliot, siya ay itinuturing na maganda. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex habang nakatingin kay Hailey sa mahinang liwanag. Ang kanyang mukha ay tumutukoy sa kagandahan ni Anastasia. Hindi ito kasing liwanag at gumagalaw gaya ng kay Anastasia, ngunit ito ay medyo nakakaakit. Para sa kanya, sapat na ang mukha ni Hailey para kumakabog ang kanyang puso. Gayunpaman, palagi niyang hinahanap ang mga ugali ni Anastasia sa babaeng kasalukuyang nasa harapan niya. Miss Seymour, ikinagagalak kitang makitang muli. Dahil humupo si Alex sa upuan, hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Gaya ng inaasahan, alam ni Hailey na may gusto ito sa kanya, kaya sinandal niya ang kanyang baba at nagtanong, hindi ba magseselo si Erica kung makilala kita, Mr. Hunter? Siyempre hindi, umiling si Alex. Ano ang mga tanong na gusto mong itanong sa akin? Patuloy niya. Walang nagmamadali, napakahaba pa ng gabi, at gusto kong samahan mo ako saglit. Ayos lang ba iyon? Tanong niya. Walang problema. Hindi niya inisip na makasama si Hailey. Matapos ang mahabang pakikipagkwentuhan, mas naawa si Alex kay Hailey habang pinagmamasdan ang maselang hitsura nito. Sa wakas, gumabi na. Sa 10:30 PM, bumangon si Hailey at sinabing aalis siya, kaya natural na nagpa siya si Alex na pauwiin siya. Paglabas nila, ang malamig na simoy ng hangin ay umihip sa mukha ni Hailey. Agad siyang humikab habang nanginginig ang kanyang katawan, at napasandal siya sa katawan ni Alex. Sa isang iglap, tinanggal niya ang kanyang jacket at itinakip sa katawan niya, saka inabot ang kanyang mga braso. Halos automatikong bumagsak si Hailey sa kanyang yakap. Mr. Hunter, you are such a gentleman, papuri nito sa kanya. Matagal nang naantig ang puso ni Alex, nang hindi nangangailangan ng papuri sa kanya. Pinagmasdan niya ang mala Anastasia na mukha sa kanyang mga bisig, inilarawan kung gaano kaganda kung ang babaeng nasa kanyang mga bisig ay tunay na Anastasia. Sakay na tayo sa kotse. Pagkatapos ay hinakay niya si Hailey papunta sa kanyang sasakyan. Habang nakaon ang heater sa kotse, sinamantala ni Hailey ang pagkakataong tanggalin ang kanyang jacket, na inilantad ang sensual at low-cut lace na damit sa ilalim. Mr. Hunter, maaari ba akong manatili sa iyong lugar para sa gabi? Ayokong umuwi mag-isa. I'm afraid of being alone, tanong ni Hailey habang nakatingin kay Alex na puno ng tubig ang mga mata, diretsong ipinarating ang kanyang intensyon. Naningkit ang mga mata niya sa pagtataka ng sumagot, okay. As long as you don't mind my bed, iuuwi na kita. Nagtama ang dalawa. Sa bahay ni Alex, nagkusa si Hailey at hindi niya ito tinanggihan. Pinatay niya ang kanyang telepono, na nasa sopa, at ipinakita sa screen ang papasok na tawag ni Erica. Sa kasamaang palad, ang may-ari ng telepono ay nasisiyahan sa isang matalik na oras sa ibang babae. Sa kabilang banda, si Erica ay naghihintay sa bahay para matapos si Alex sa kanyang trabaho, ngunit hindi niya ito maabot, na naging dahilan ng kanyang pagkabalisa.
Madaling araw noon at napakaganda ng panahon. Para sa Atelier, ang taunang selebrasyon ang magiging kanilang pinaka-nakaka-relax na gabi ng taon. Nag-imbita sila ng ilang kilalang mga awit at artista, at nagayos ng sesyon ng lottery, lahat para maging engrandi ang kaganapan. Kabanata 450. Tina-target si Elliot. Ang kasalukuyang tagapagsalita ng Bergwa Jewelry Atelier ay si Cecilia Aker, na may ilang mga sikat na gawa. Siya ay may mahusay na kakayahan sa pag-endorso at dadalo sa kaganapan sa gabing iyon. Nang kara-rating lang ni Cecilia sa studio para mag-makeup ay biglang sumulpat ang kanyang ahente at hinayla siya patayo. Palitan mo ang iyong damit para ngayong gabi, mungkahi ng ahente. Di ba nakapili na tayo ng isa? Bakit kailangan nating baguhin ito? Naguguluhang tanong niya. Nabalitaan ko lang na dadalo sa event ang big boss ng Atelier na si Young Master Elliot. Ang iyong evening gown ay hindi sapat na engrandi, kaya binigyan kita ng isang high-end na damit. Subukan ito ngayon din. Oh, agad na nagliwanag ang mga mata ni Cecilia at tuwang-tuwang idinipak ang kanyang mga paa. Ano, dadalo ba si President Presgrave? Oh Diyos ko! Napakabigla, hindi ba sinabi ni President Presgrave na hindi siya darating? Tanong niya. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang isip niya. Sa madaling salita, ito ang iyong pagkakataon, hindi mo ito maaaring palampasin. Binigyan siya ng ahente ni Cecilia ng isang kindat. Sa industriya ng entertainment, kung makakabuo siya ng isang koneksyon sa isang malaking shot tulad ni Elliot, ito ay magdadala sa kanya sa isang maliwanag at magandang kinabukasan sa hinaharap. Bilisan mo at isama mo ako sa pagpili ng evening gown. Bilisan mo na. Si Cecilia ay hindi makapaghintay na dumalo sa kaganapan, at nais niyang ipakita ang kanyang pinakamagandang bahagi kay Elliot. Sa kabilang banda, lahat ng tao sa Atelier ay nagpapabiya ngayon dahil lahat sila ay naghihintay para sa kaganapan ngayong gabi. Samantala, inaabangan din ni Aliona na makilala si Elliot. Dahil nabigo ang pagtatangkang idroga si Elliot, wala siyang lakas ng loob na magpakita sa tabi ni Elliot. Ngunit pagkatapos malaman na dadalo siya sa kaganapan, paano niya ito mapapalampas? Bagamat gustong-gusto niyang gampanan ang tungkulin ng kanyang ama, wala siyang magawa bago siya sumiping kay Elliot at nabuntis ang tagapagmana ng Presgrave family. Bilang resulta, si Aliona ay naghahanap ng isang pagkakataon upang muling lapitan si Elliot, at ang taunang pagdiriwang ngayong gabi ay ang perpektong pagkakataon para sa kanya. Mga 10 AM, dinala ni Elliot sina Anastasia at Jared pabalik sa Presgrave residence para sa tanghalian. Si Harriet, na nakalabas na sa ospital at nakabalik sa bahay, ay nanambalik ang kanyang espiritu. Upang maiwasang mairita ang kanyang lola, hiniling ni Elliot kay Jody na panatilihin ang mga galaw ni Hailey mula sa matandang ginang. Inilista pa ni Jody si Hailey bilang isang taong bawal pumasok sa bahay. Kahit saan pumunta si Harriet, hindi papayag si Hailey. Tuwang-tuwa si Harriet ngayon dahil nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Elliot noong nakaraang gabi. Ang Bergwa Jewelry Atelier ay nagdaraos ng taunang pagdiriwang noong araw na iyon. Kailangang samahan ni Elliot si Anastasia sa event, kaya ay papapunta niya si Jared dito ng isang araw para mabantayan ng matandang ginang si Jared. Nang maisip ni Harriet si Jared, naisip niya ang sarili niyang apo, at buong puso niyang sinamba si Jared. Ang pangunahing dahilan ay halos magkapareho si Jared kay Elliot noong bata pa siya. Sa madaling salita, siya ay kaibig-ibig at kaakit-akit. Nakaupo sa bulwagan, tumingin si Jared sa kaliwat kanan at napagtanto niyang lahat ay magiliw na sumusulyap sa kanya, kaya hindi na siya natatakot at mas ligtas ngayon. Jared, halika dito sa lola mo. I haven't seen you for some time, and I missed you dearly, sabi ni Harriet habang sumenyas sa kanya. Hinikayat ni Anastasia, masayang naglakad si Jared sa tabi ni Harriet. Maya-maya pa ay naglabas siya ng isang inihandang regalo at iniabot sa kanya. Gusto mo ba? Tanong niya. Nang malaman ni Jared na ito ay isang remote control na eroplano, masaya siyang tumango at sumagot, gusto ko ito. Matapos tingnan ang oras, tumingin si Elliot kay Harriet at sinabing, Lola, aalis na ako kasama si Anastasia ngayon, dahil kailangan nating dumaan sa isang boutique shop. Sige, go lang. Tumango siya habang sinabing, ipaubaya mo sa akin si Jared. Walang pag-aalinlangan, nadama ni Anastasia na ligtas ang pagpapanatili ng kanyang anak dito.
Pagkatapos niyang payuhan si Jared sa ilang bagay, umalis siya kasama si Elliot. Sa hindi malamang dahilan, kakaibang saya ang naramdaman ni Anastasia habang nakaupo sa passenger seat, na para bang lihim na nakikipag-date kay Elliot sa likod ni Jared. Pagkapasok ni Elliot sa kotse, tiningnan ni Anastasia ang kanyang mga damit at sinabing, "Ito ang damit na suot ko sa kaganapan ngayong gabi." Hindi na kailangang magpalit ng evening gown. Natarante siyang sinulyapan ni Elliot matapos marinig ang sinabi nito. "Hindi mo ba alam na ang dress code para ngayong gabi ay formal?" Nagulat siya at sumagot, "Talaga. Pero hindi ako pinaalam ni Felicia." Gayunpaman, nang tumingin siya sa mga mata ni Elliot, parang hindi siya nagsisinungaling. "Kaya, lahat ba ay magsusuot ng formal na damit ngayong gabi?"